Nakita mo na ba yung latest Meralco bill mo? At napasabing, wait, bakit ang laki? Saan galing tong charges na to? Kapag first time mong makatanggap ng bill, nakakalula talaga tignan yung dami ng nakasulat. Lalo na tayong nasa middle class, whether you're a business owner, self-employed, or employed, we pay our bills and taxes diligently. Kaya we deserve to know exactly kung saan napupunta yung hard-earned money natin. Kaya in this video, hihimayin natin step by step kung paano nga babasahin at i-compute yung bill nyo. Quick tip before we start, kung magpo-post kayo online ng bill nyo to ask for help, don't forget to cover yung CAN or customer account number and electric meter number nyo for privacy and security. Okay, let's dive in. Dito sa front page, isa-isahin natin tong mga important na info. First, your billing period. Ito yung exact dates kung kailan binasa ang metro mo. Dito makikita kung kailan nagsimula at natapos yung computation ng nakonsume mong kuryente for that specific cycle. Usually, 30 days to. Bill date, ito naman yung date kung kailan na-generate yung bill nyo. Date of meter reading. Ito naman yung date kung kailan binasa ni Meralco yung electric meter nyo. Walang specific time ito, so pwede nilang basahin any time of the day. Pero in order to check kung accurate ba yung nakalagay sa bill nyo, pwedeng picturean nyo yung metro nyo sa araw na yon at i-check na hindi dapat magkakalayo yung reading doon sa current reading on your next bill. Sa example na to, June 21 yung date of meter reading ko. Pinicturean ko yung electric meter nung June 25. Ang nakalagay is 123 kilowatt-hour. Okay lang ito, kasi based sa bill ko, 119 ang reading nung June 21. Magtataka ako kung mas mataas yung reading ko nung June 25 versus nung June 21. Or kung sobrang laki nung reading ko ng June 25. Kasi based on this data, masasabi ko na in 4 days, which is from June 21 to 25, ang na-consume ko na kuryente is 4 kilowatt-hour. Dahil 123 minus 119 is 4. Which is okay naman based sa appliances ko and electrical usage. Okay, so balik tayo. Para masigurado na yung electric meter nyo ang tinitignan nyo, dapat mag-match yung number na nakalagay dito sa metro nyo. Date of next meter reading. Ito naman yung date kung kailan next na babasahin ni Meralco yung metro nyo. Kaya itong date na to, yung babasihan nyo kung kailan pipicturean yung metro. Para makita kung tama ang lalabas sa next bill. Okay, so yung current reading ay yung binasa ni Meralco nung date of meter reading. Ang previous reading ay kung ano yung binasa nila na consumption on your previous bill. As you can see, sa dalawa kong bills na to na magkasunod, ay nag-match naman. Kung ano yung current reading ko sa previous bill ay dapat kapareho nung previous reading on the next bill. Next is your actual consumption. Total kilowatt-hour. Ito yung dami ng kuryente na nagamit mo for the whole month. In order to check kung tama yung actual consumption mo, i-minus mo yung current reading sa previous reading. Itong rate per kilowatt-hour this month naman ay nag-iiba-iba. Para makuha mo to, i-divide mo lang yung total current charges or total amount mo sa total kilowatt-hour or actual consumption mo. Kaya siya tinatawag na effective rate dahil paiba-iba to. Depende sa presyo ng kuryente sa market. Lastly, your total amount due. Ito yung amount na kailangan mong bayaran. Pero wait, ano nga ba yung binabayaran natin? Makikita nyo yung summary dito sa baba. Pero kung titignan natin sa likod ng bill, makikita nyo itong naka-itemize. Hold on to your seats dahil maiinis kayo pag nalaman nyo kung ano ba talaga ang binabayaran natin. Isa-isahin natin. First one is the generation charge. Ito yung pinakamalaking chunk ng bill natin. Around 50 to 60%. Hindi ito napupunta sa Meralco. Ito yung binabayad natin sa mga power plants na mismong nag-generate ng kuryente. Tulad ng San Miguel, ASEN, or First Gen. Transmission charge. Ito naman yung bayad sa pag-deliver ng kuryente galing sa mga power plants papunta sa mga poste ng Meralco. System loss. There are two types of losses. Yung technical and non-technical. Technical losses ay yung kuryenteng nasasayang
tuwing nagtatravel sa kable. Non-technical losses naman ay yung nawawala or nananakaw na kuryente. Yung ginagamitan ng jumper. Yes, hindi ang kumpanya ang nagbabayad nun, kundi tayo na honest paying consumers. And the thing is, wala silang ginagawa para maayos yun. Para ma-improve yung process and yung equipment natin para maiwasan yun. Dahil wala naman silang losses doon. Dahil bayad naman natin. Distribution charge. Ito lang talaga ang napupunta sa Meralco. Itong pangalawang pinakamalaki na charge ay ang bayad sa kanila for operating and maintaining the wires, poles, customer service, at pag-deliver ng kuryente sa bahay mo. Senior Citizen Subsidy. Ito ay para sa discount ng mga senior citizen na nagkokonsumo ng 100 or less kilowatt-hour per month. Nabibigyan sila ng discount by the law. And tayo ang nagbabayad nito, hindi ang government. Government taxes. Siyempre, hindi mawawala ang taxes. Kasama na dito ang 12% VAT at local franchise taxes. Ang masakit dito, pati yung system laws at mga subsidies natin ay pinapatungan ng tax. Universal charges. Mandated by law ito para sa lahat. Ginagamit ang pondong ito para sa missionary electrification. Ibig sabihin, tayo ang nag-aambag para magkaroon ng kuryente yung mga liblib na lugar at malalayong islands dito sa Philippines. Kasama din dito ang pagbabayad natin sa naiwang utang ng NAPOCOR or National Power Corporation. Utang ng government na tayo ang nagbabayad. FIT-all and JEA-all. Ito naman yung ambag natin para suportahan at pondohan ang pag-build ng mga renewable energy sources ng bansa, tulad ng solar farms and wind turbines. Ang difference nila is si FIT-all ay feed-in tariff allowance. Ito ang pondo para sa naunang solar and wind plants. Medyo mas mahal kasi binigyan sila ng fixed guaranteed price para mag-invest sa Philippines dati. Ang JEA-all naman, which is yung Green Energy Auction Allowance, ito yung pondo para sa bagong solar and wind plants. Mas pabor ito sa ating consumers dahil pinag-aagawan ito ng mga kumpanya kung sino ang makakapag-offer ng pinakamababang price. Dahil through bidding ito. Basically, pinapasa sa ating mga consumers ang cost para ma-encourage ang clean energy dito sa Pilipinas. Lifeline, ito yung subsidy charge para makatulong sa mga marginalized or low-income households, tulad ng mga 4-piece beneficiaries na nagkokonsumo ng maliit lang na kuryente at qualified sa discount by law. Yes, tayo na regular consumers ang nagbabayad ng buong rate at nagfa-fund nito. Tayo ang nagsasubsidize sa kanila. Other charges or applied credits. Ito naman yung adjustment charges, tulad ng generation rate charges, currency exchange, at iba pang corrections depending on your billing cycle. On my case, applied credits negative 24.07 dahil ito yung bill ko 2 months ago na hindi ko nabayaran and binayaran ko last month. To know a more detailed explanation of these charges, I recommend you check the links below on my description box. Ngayon, paano ba nila nakuha yung mga amounts na yan? Tignan natin yung generation charge as an example. May nakikita kayong price column dyan. Ngayon, tignan nyo yung front page. On this bill, ang rate for this month is 14.70 kWh. Ang generation charge ay 61.71% ng bill. So, kunin mo yung 61.71% ng 14.70 kWh. So, that's 14.70 times 0.6171, which is around 9.0704. Yung base naman is yung actual consumption mo. Imumultiply mo yung base sa price. Doon mo makukuha yung amount. The same formula applies sa lahat ng charges. At kapag inad mo lahat ng subtotals na nakuha mo sa bawat charge, lalabas dyan yung total amount due na nakita natin sa front page. So, the next time na makatanggap ka ng bill, now you know na hindi lang ito basta presyo ng Meralco. Mixed ito ng presyo ng kuryente sa market,
taxes, and subsidies. Kung naging helpful ito, share it to your friends and family para hindi din sila malito and ma-aware sila kung ano ba talaga ang nasa bills nila. Thank you guys for watching. Don't forget to like this video, hit the subscribe button and the notification bell in order to be notified on more videos similar to these. See you on the next video.